makikita naman talaga natin na yung primary motivation ng leadership change sa Senate is connected with the impeachment. Whether they frame it as internal political realignment within the Senate, medyo mahirap paniwalaan na walang kinalaman ng impeachment dito eh. Ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakikitang pangunahing motibo pa rin ng kudeta sa Senado. Yan ang paniniwala ng political analyst at Dean ng College of Governance and Public Policy ng University of Makati na si Dean Ederson Tapia. Ayon kay Dean Tapia, hindi maaaring ikaila na wala itong kaugnayan sa napipintong paglilitis sa Vice Presidente. Kahit pa sinabi na ng bagong Senate President na si Senator Cayetano na walang kinalaman ng change sa Senate leadership sa impeachment ni VP Sara. I wanna confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk by the others. So let's see what happens. May mga consultations kami with the other members, but we need to unite and we need tamang direksyon ng ating bansa. Ayon pa kay Dean Tapia, kahit pa nagbago ang komposisyon ng majority bloc, wala pa rin katiyakan sa ngayon kung ano ang magiging resulta sa paglilitis sa Vice Presidente sa Senado bilang impeachment court. It does not automatically mean na imposible na yung conviction, no? Medyo mabilis masyadong conclusion yun. But for one, I think it makes the possibility of prosecuting Vice President Sara more difficult. Kasi yung new majority, obviously some of them have already made statements that are perceived to be supportive of the Vice President and against any possibility of convicting her. Hindi rin sigurado kung magtatagal ang bagong komposisyon sa Senado kung saan ang mga kaalyado na ni VP Duterte ang nasa majority bloc. Yung ang basa ko dyan, medyo volatile yung situation. Yung majority right now is medyo treading on very thin ice. Ika nga. Dahil they may control the majority now pero hindi natin magagaransya kung hanggang kailan yan. Remember, as we are speaking, there is a pending warrant of arrest to be implemented against Senator Bato. Pagka na-implement yun, mababawasan agad sila ng isa. And we are also familiar with the fact that merong mga hinaharap na kaso connected with the flood control scandal, yung ilang members ng new majority. Sa huli, ayon kay Dean Tapia, dapat na maging maingat ngayon ng mayorya sa Senado sa paghawak sa issue ni Senator Bato de la Rosa at sa impeachment ni VP Sara, lalo na't nalalapit na ang 2028 national elections. I'm very, very sure, Nel, that people are watching kung ano yung magiging hakbang ng ating mga senador. They have to be perceived as objective as possible. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.